ハレルヤ。2024年11月3日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の噂を仰ぎ、その宮で思いに受けるそのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を歩いてくださるからだ。私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられ、私はその幕屋で喜びの手にを捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。アーメン。お座りください。次に聖歌540番を賛美します。「
Tayo po natin. Let us pray. Ama namin Diyos na makakaya sa lahat, pinupuri at pinapasalamat ka namin ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at pag-iingat na pinaparanas mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, Ama, sa umagang ito, na samahan mo kami sa pag-aaral ng mga salita. Gamitin mo ang mga salita ito, Panginoon, upang maging biyaya sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At magamit namin ito, Panginoon, as we walk with you, Panginoon, as light and salt, Panginoon, sa mundo ito, Panginoon. Salamat din namin, Ama, sa aming mga pastor, Panginoon, na patuloy na ginagamit ko, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Ingatan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa buhay nila, Panginoon. Ganyan, Panginoon, sa aming kapatid, na sumang namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, i-bless mo siya. Ingatan, Panginoon, kasama kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy, Panginoon, nabigyan mo siya, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila, Panginoon, na patuloy na nagiging gabay namin, Panginoon, sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Alam namin, Ama, nakasama ka namin ngayon. Sabi mo nga sa iyong salita, 2-3 nagtitipon sa iyong pangalan. Nandun ka sa kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Ama, dalangin namin, Ama, na kung ano man pong gawa na kaaway, Ama, ngayon sa umagang ito, Panginoon, ito po ay pinawasak namin in the name of Jesus, Panginoon, na ito ay hindi makagambala sa iyong gawain, Panginoon. Muli, Ama, maraming salamat po. At dalangin din namin, Ama, sa buong mundo, Panginoon, na nagdiriwang, Panginoon, ng ganitong mga gawain, Panginoon, na patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang may taas sa umaga ito, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin din namin, Ama, sa aming mga kapatid na wala pa po rito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, upang makarating sila ng ligtas sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, at makasama namin, Panginoon, na magpuri at magpuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Muli po, Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pag-ingat na nararamdaman namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba. In this name we pray. Amen. 続いて聖歌640番を賛美します。Oh
トの賛美です。トラスティンガッツという賛美でいきます。「
聖書朗読を尾崎兄弟です。今日の箇所はエピソード1章6節。Today's Bible verse is Ephesians chapter 1 verse 6。そして献身をRSM& 船戸ボールの皆さん、メッセージが謙虚です。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所はエペソ1章の6節になります。エペソ1章の6節、2回同時に読みます。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。Kabilang dito to? Kabilang dito, Milan? Kabilang dito, ito. Ito. Ito doon sa side lang. Good morning po. We just want to share po thank you po sa kay Lord po na last week po we had the opportunity po to really witness how gracious our God is. Kasi po last week, my friend here, one of my very good friends po here in Japan, Jess and I were baptized po last week. So it was really a spiritual experience po, no? And you all understand how it feels po to get baptized. It is so amazing to appear you're aligned with the Lord. So, ang sabi sa kanta natin kanina po, no? We sought God, He heard, and He answered. So today po, our song reminds us how faithful God is. His love endures forever. Yun po yung nanantay namin forever. So thank you po. この今、ジェシカとセラさんは先週バプテスマを受けましたと。バプテスマを受けて、本当にまた神様の準備されたこの道を歩むことができる、歩みたいというような思いでバプテスマを受けた神様とのある意味敬語のできたことを嬉しく思いますと。さっきの歌にもありましたけれども、今日の歌なんですけれども、Love endures forever。神様の愛はいつまでも永遠に変わらない愛です。それを知ったことで、私たちは本当にまた感じます。今からその歌を歌います。
ハレルヤ。主の愛は揺るがない。本当にそうです。人間の愛は変わりやすいですけども、神の愛は、アガペの愛はいつまでもいつまでも私たちを本当に愛してくださる素晴らしい方であるということを行わさせてください。So this morning, no, yung kata nga po na yung tao, man's love may change, may vanish, but God's love won't change forever. So that's the reminder to all of us today. 今日のテキストの中にも、神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですとありますように、本当に神の愛、その愛によって私たちは生かされ許され、本当にイエス様の前に喜びと感謝を、恵みの栄光褒めたたえることができるんですね。So as today's preaching for sa Bible verse po, no, na the only knowing God's love. So yung without knowing God's love, no, hindi tayo talaga pwedeng tumawa. Hindi tayo pwedeng mag-go on sa buhay. Hindi tayo pwedeng mag-strive kung ano man. It's only first, knowing first the God's love. And that's the very first sa atin. And that's the starting point, where we know God's love, and we found that, and we encountered with Jesus Christ. At the time, we will be able to praise Him. And really talagang mapapasalamat tayo sa ginawa niya. 高校時代、不良少年でありましたけれども、母は私のために本当に私を愛して祈ってくださった。母がイエス様に涙を持って、今度私が変えられるようにこう祈っていることを本当に忘れることはできません。Pastor Ken, you can't forget that the moment that once in his life, he was really apart away from God, and then his mother prayed hard for him. So that's the really changing point for him, that he realized that God is really working through her mother's prayer. So maybe he made her mother cry talaga, lalo lumayo siya, but yung sa prayer niya, na-realize niya again, nababalik siya sa Panginoon. 今日は感謝のもとに、アメリカから5ヶ月ぶりに国防兄弟が帰ってきてくださって、本当に感謝いたします。Yes, so after 5 months, praise God, Kokubo-san is back again from America. No, he was dispatched from his company, but thank God, he's now safely came back. 子供たちが、大輝君が、さくらちゃんが本当に病気になって大変でしたけれども、大きな試練でしたけれども、このことも益にしてくださるイエス様に私は期待していました。Alam niyo po ba na actually during his away from Japan, yung si Megumi-san o kayong anak niya, no, nagkasakit po actually. Nagkasakit ba talaga si Lord bago man siya umalis, 1 week before, bago dumating si Kokubo-san, talagang dumating yung sakit sa buong anak ni Megumi-san. But we believe that hindi gagawa si Lord ng anumang pangit sa buhay natin. Lahat ng itong sakit magiging something good, learning, dahil sila lumakas, kaya to God be all the glory, even sa mga ganong sitwasyon. 今日初めて来た方たちがありますけれども、その方たちを心から歓迎します。 And there are also some new first time to visit our church, and we would like to welcome all of those people who just attending this church for the first time. 遅れてきた方も歓迎します。 So yes, so lahat po na kahit mga na-late, lahat po kayo welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. Sorry. Sorry daw. Sabi na kasi na-late kayo. Pero anyway, sorry pa rin. Pero welcome po tayo lahat. 感謝します。今日のテキストを皆さんを開いていただきたいんです。先ほど読んでいただいた
エペソの手紙1章6節をどうぞお開きください。 Ephesians chapter 1, verse 6 po tayo ngayon. Ephesians chapter 1, verse 6. If you can open the Bible, Ephesians chapter 1, verse 6. 先ほども読みましたけれども、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえるためですと聖書はそのことを語っております。 To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. 英語訳では原文に近いんですけども、英語訳では神はその愛する方によって私たちを受け入れてくださったと言ってるんですね。 So sa iba pong translation, no, na talagang dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa isang anak niya, lahat tayo tinanggap niya. Kumbaga sa ibang translation, parang ganun po, no? 本当に素晴らしい何という特権でしょうか。これは神の前における私たちの義任を含むだけではなくて、ギリシャ語の受け入れるという言葉はそれ以上の意味を持っているんですね。 So dito po, no, kung isipin nyo, hindi ikaw talaga yung pinili niya. Dahil sa pananampalataya mo, di ba, nga kay Kristo, yun na, may pinili ang Panginoon at dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, tinanggap ka niya. Pero yung pagtanggap daw dito, yung acceptance, is not just merely word no acceptance. Hindi lang tinanggap kita, mas over or beyond that yung meaning, the meanings. それは満足の対象であることと、神の喜びの対象であるということさえ意味しているんです。 And then hindi lang in-accept ka niya. Yung sabi dito yung pag-accept sa'yo, talagang hindi lang na-accept, sige na nga, okay na yan. Hindi ganun daw. Hindi yung okay na yan. Talaga yung in-accept ka na, pag dalawa tinanggap si Jesus Christ, tinanggap ka mo siya, pag-accept sa'yo ni God daw, hindi lang okay na yan. Ang galing mo na, wow! Yung talagang sobrang punong-puno ng kasiyahan na binigay natin. Hindi lang parang sapilitan. Pag tayo tinanggap ng Panginoon, hindi sapilitan yung ginawa ni Lord. Talagang masaya siya at ginawa niya yung gusto niya yon. At buong-buong kasiyahan at yung tanggap ang ginawa niya sa atin. 私たちは虫であり、虫けらよ、ヤコブよというところがありますが、虫のような存在であり、死んでいくものであり、罪人であるのにもかかわらず、それなのに私たちが、皆さんが神の愛の対象となるということは、なんという大きな恵みでしょうか。 If we're just going to understand the reality talaga na we're nothing. Kumbaga sabi nga, we're like bugs. Ganun lang tayo, insects lang tayo. Ganun yung buhay natin, di ba? Talagang kung ano man yung buhay dito, mamamatay din tayo. Pero yung maunawaan natin na may Panginoon na pinili tayo at hindi tayo basta lang mamamatay sa mundo na para bang isang insekto, kundi anak na tayo hanggang sa habang buhay kasama na tayo at yun ay pribilehiyo lamang. Ito'y pribilehiyo lamang. Isang insekto ka, naging pribilehiyo ka, isama ka niya sa langit kasama ng kababuting Ama, kung maunawaan natin yun. What's a privilege we've got in Jesus Christ, di ba? あるクリスチャンはその経験において受け入れてくださる、受け入れられる、本当にこのように見える。少なくとも彼らはその理解をしていますけれども、特に彼らが力に満ち希望に燃えるとき、神に受け入れられていると思います。 Ay mga tao, no, akala nila kasi acceptance kapag tinanggap ka, inari kang anak ng Panginoon, ganap ng Panginoon, hindi pa talaga natin naunawaan. Ano ba yung inari ni Lord? Ano ba yung totoo na meron tayong makukuha? Ano ba yung totoong reality kung sinabi sa atin na tinanggap mo si Kristo, inari ka ng Panginoon? No? Ano ba yung klaseng lakas, ano ba yung klaseng saya ang dapat natatanggap natin? 少なくても彼らはそう認識しています、理解していますけれども、
そのような時、自分が立派でありキリストに似たものとされて、世の中の煩い事からはるかに超越して、本当にそのように感じるからなんですね。 So dito no, parang kasi maunawaan talaga na yung iba naman kasi, tinanggap ako kasi ginagawa ko yun eh. Kasi sinasalo ko yun eh. Sumunod ako sa sinasabi niya. So, minsan nagiging self-righteous tayo. Tinanggap ako kasi ginawa ko yun, hindi no? Pero kapag talaga naunawaan, na-privilege lang yun. At binigay na talaga sa ng Panginoon yun. Dapat yung drive na yun, na dahil sa biyaya lang ng Panginoon, ay yung dapat ang mag-drive daw sa'yo, sa kalakasan, na hindi ka na mahihiya. Alam mo yun, accept mo na yung bagay. Kasi nga, tinanggap ka na lang ni Lord, hindi dahil magaling ka naman eh. Wala ka naman talaga dati, tinanggap ka lang ni Lord. Kaya ngayon, yung mga hiya mo dati, yung mga puro-puro mo dati, mawala na yun. Kasi wala ka dati, tinanggap ka. Diba? Pero ayon, hindi para magyabang tayo, kundi para lang tayo talagang tumibay at lalo tayong lumakas na maglakad sa buhay natin. パウロはイエス様を信じた時から、復活のイエス様に出会った時、イエス様の素晴らしさを知った時、全ては塵あったのようにと言ってましたけれども、そう塵あったのようなものに私たちが心惹かれる時、もはや受け入れられていないのではないかという、そういう恐れがありますよね。 Parang si Paulo, di ba? Si Paulo, madami siyang binubuong sa buhay niya. Naging persecutor pa siya. Pero nung na-realize niya talaga na lahat ng ginawa niya, pero still, God loves him, inari niyang walang kahulugan lahat ng bagay sa mundong ito. Lalo natagpuan niya yung totoong mahalaga sa buhay niya, si Kristo, di ba? Sabi nga niya na parang wala lahat mga bagay na ito. しかし神の視点から彼らの気高く偉大な喜びは、彼らを高めもせず、失望落胆は彼らを低くするものではなくて、常に完全に傷も汚れもない神の愛する御子によってのみ受け入れられている、イエス様だけが私を受け入れられているんだって、そう、そして救い主を心から崇めることができるんですよね。 At dito nga po na kapag talagang naunawaan natin first na wala tayong karapatan at biyaya ka lamang na hindi po ni Lord yung puso mo, tatanggap natin, no? Hindi dapat tayo, ang ating pong magiging attitude, hindi tayo magyayabang eh. Imposible tayong maging humble or mayabang kapag talaga naunawaan mo biyaya lang ni Lord. At hindi tayo magiging paraan na para bang manghihina ka kapag may problema. Dahil alam mo, bisa pa wala ka talagang lakas. Ibig sabihin na, if really you're all aligned with God, hindi ka magiging mayabang, pero hindi ka rin magiging mahina. Dahil ka lang aligned. Nakakapag-move forward ka, dahil alam mo, every time, any moment, meron Jesus Christ na naka-align lang sa'yo. At dumidepende ka lang doon sa nakalakasan lang ni Lord. Nakuha mo, hindi lang siya mayabang, hindi ka magiging mayabang, hindi ka rin magiging malulungkot pag may problema. Align ka lang kay Lord, dahil alam mo yung plano niya. Nasa plano ka ni Lord, nasa platform ka na ng buhay mo nasa platform niya na. 傷も汚れもというところで、私も教えられたそのテキスト4節を見ていただきたいですが、この4節の御言葉、素晴らしい約束ですね。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたという本当に素晴らしい恵みですよね。 At dito sa verse 4, no? Verse 4, ito kasi sabi na hindi lang tanggap ang ginawa niya sa atin na ayaw-ayaw. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight and love. ですから愛する兄弟姉妹たち、大いに今日ここで先ほどの人たちも本当に喜んでいましたけれども、どうぞ家でも車の中でも散歩の中でもどこへ行くにも本当にイエス様を
周りの人に迷惑かけないように心からイエス様を褒めたたえることは、本当にイエス様に対してイエス様も私たちを大好き、イエス様も私たちを大好きだと、イエス様が私たちも大好きだと、本当に相思相愛ですよね。So yung para tayo ng mga kumanta daw, no? Masaya. Sabi niya, His love endures forever. Hanggang habang buhay ang pagmamahal sa akin ni Lord. So, syempre sabi yung time sisigaw naman sa labas. Pero sa buhay natin, it's about praising God. Ay yung faith natin. Praising God na alam natin na siya yung pumili sa atin, na hindi tayo pumili sa Kanya. Nakalagay dito na God chose us. Siya yung pumili sa atin. At kung nakakapagkanta lang tayo, nakakanabubuhay lang tayo, dahil lang sa pagpili niya sa atin. Kaya dapat, ang pagiging Kristiyano, walang hintong joyful. May mga problema dumarating, pero alam natin na His love endures forever, na patuloy tayong magiging masaya dahil may Panginoon tayo. 天も地も世界を作られた誠の神様に愛されていると皆さんは確信していますか？ How about tayo po? Alam niyo po ba kung gaano kayo kamahal ng Panginoon? Talaga bang alam niyo? Naunawaan niyo ba kung gaano yung isang Panginoon na lahat binigay niya, wala siya yung offer sa langit? Wala siya yung offer, wala siya yung ibang offer doon eh. Ultimo buhay niya, binigay niya, di ba? Binigay niya sa atin yon. At kung lang unawaan na natin talaga yon. この朝、ぜひ愛する方によって受け入れられている。私たちもイエス様を受け入れたとき、神のことごとなる特権を与えてくださいましたが、イエス様もすべて私たちは欠点があっても、悪いところがあっても、どんな苦悩失敗をしても、イエス様が信じて救われた私たちをすべて全部受け入れてくださるという素晴らしい恵みを今日確信していただきたいですね。 So sabi nga, naniligaw ka nga eh, kapag tinanggap ka, ang saya-saya mo, di ba? Yung tao nga daw, sabi niya sa kanya, tao tinanggap ka, ang saya mo. Pati si Lord pa, na alam ni Lord na ang dumi-dumi natin. Alam niya, ginawa mo kaya kasalanan, inisip mo. Alam niya lahat, pero kahit ganyan ka, mahal pa rin kita, period. Yung ganong pagmamahal, na ino-offer niya sa atin, pinagtaya niya sa cross, di ba? So bakit tayo ngayon mag-doubt sa pagmamahal niya sa atin? Ginawa na lang niya lahat eh. 皆さんは自分の心ばっかり見つめて、会社で学校で家庭で自分ばっかり見つめて、また人の悪いところばっかり見て、見つめて、そして絶望していることではないでしょうか。 Hindi kaya tayo, imbis na unahin natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, hindi ba natin inuuna, naging tama ba ako ngayon? Naging correct ba ako ngayon? O kaya tama ba yung ginagawa niya? Imbis na unahin at maunawaan kung paano minahal ng Panginoon, hindi natin maunawaan ay mamatay tayo, imbis na unahin natin yun, baka nauna tayo, ay nagkasala ako kanina, ay hindi na ako dapat, malulungkot ka, sinayang mo yung oras mo, tumingin ka sa kapitbahay mo, sa katabi mo, sinayang mo yung oras mo, diba? Nag-blame ka. So sabi nga, unahin mo, maunawaan kung paano ka muna minahal ng Panginoon. Ayun ang dapat natin unahin sa buhay. Everything, ma-realize natin yun. イエス・キリストをあなたの代わりに十字架にかかって死んでくださったイエス様をそう見上げていただきたいですね。 Kaya kung meron kayong titingnan, ay yung ginawa lamang ng Kristo sa atin. Kung meron kayong titingnan talaga, ay yung si Jesus Christ na in-offer lahat ng buhay para sa'yo, para sa ating lahat, no? あなたの罪はあなたを悩ましますけども、過去のことを思い出しますけども、しかし皆さんイエス様を見ていただきたいですね。その罪を神はご自身の愛によって本当に後ろの方に罪を投げ捨ててくださって、法と息子のように愛する息子を本当にウェルカムしてくださった愛なる創造者です。 Yung sa prodigal son lang, di ba? Sa prodigal son, na tutusin yung ginawa ng son, dapat talaga siyang sisihin doon, di ba? Pwede mo siya sabihin muna na magsisi ka, pero hindi eh. Nauna pa rin yung pagpapatawad ng Ama. Nauna pa rin yung pagmamahal niya.
At kapag nung naunawaan talaga na, nung anak, sobrang pala akong mahal ng tatay ko, doon siya umiyak, di ba? Doon siya nagsisi. So, ganun din po tayo na ang pagmamahal ng Panginoon is not about rebuking first, it's not about judging people, but ang nauuna sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, yung ating mga kasalanan, meron talaga tayo. But, dapat tayo, hindi sabihin, hindi tayo magsisisi doon, hindi ibig sabihin, but hindi dapat yun na maging rason natin para tayo lumayo sa Kanya. Para tayo ngayon maglugmok sa araw na to. Ang mauna pa rin maunawaan sa buhay natin kung paano talaga mahal ng Panginoon. それゆえ皆さんは肉と戦って腐敗と戦って誘惑と格闘しなければならないんですけれども、でもすでに悪の力を征服したイエス様にあって受け入れられているんですね。 Na kahit alam natin that God washed everything through His blood on the cross. Alam natin yan, di ba? Lahat, puti na tayo maputi na tayo, malinis na tayo, ginawa niya sa cross, malinis na tayo, but sins still, make us confused, makes our life complex more on na nag-isip natin na parang hindi pa ako enough, dapat pa ako natin gawin, dapat pa siguro ako talagang improve. Okay naman yon, pero dapat unahin natin na ginawa na ni Lord yon. Ba't ginagawa para sa akin yon? Ganun niya ako kamahal. Kaya, at si Lord lang, ang bukod tanging nakakapaglinis ng aking kasalanan. Dapat yung ating maunawaan daw. 聖書は言ってます。あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝っているんです。アメン。 Yung parang nakalagay po dyan sa ating pong message po, na maraming trouble sa ating buhay, but be strong. Kasi God had already overcome all of this. Tapos na, nanalo na siya sa lahat ng mga battles ng buhay natin, at nanalo pa rin siya pa rin mananalo, anumang mga problems na dati sa buhay natin, panalo pa rin talaga ang Panginoon natin. 悪魔はあなたを誘惑するかもしれません。しかし、大しく強くあって、悪魔には皆さんを滅ぼすことはできません。 Ang kalaban, dahil kanya gustong i-down, bilang tactic niya, binakuna niyang gawin, sirain ka, paludmukin ka, maging mabulag ka sa pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Pero dapat tayo talaga magpapadala doon. Tactics niya lang yan, dahil anuman yung mga problema dati sa buhay natin, sa future, kahit tayo tumanda na, we can be assured that we are always with God. Kasama natin ang Panginoon sa bawat laban ng buhay po natin. At lahat po na to, nanalo na po ang Panginoon, nanalo na po si Jesucristo. 聖書の初めの創世記というところにすでにそのことがすでにサタンの頭を砕かれた方によって受け入れられているということを創世記の中で書かれてますね。 Kahit pa lang po sa Genesis nakalagay nga po doon na winalak na ng ating Panginoon yung ulo ng snake. So talagang na siya, wala na step on na siya, wala na siyang kalakasan, wala na siyang power sa atin. There's no power over us. していただきたいですね。あなたの栄光の中に招き入れてくださった方が完全にし、固く立たせ、強くして不動のものとしてくださることを聖書は皆さんを励ます意味でこの御言葉をペテロがそのことを言ってますね。 Kaya nga po si Peter dito, talagang ini-encourage niya tayo na talagang huwag tayo mapadala sa mga gawa ng kalaban. Oo, may mga trials talaga. Oo, talaga may mga bagay talaga na naiiyak talaga tayo, mag-worry tayo, but dapat tayo manampalataya. Manampalataya tayo na nanalo na ang Panginoon. At kailangan mo na talaga siyang i-work out. Kailangan mo siya i-practice lang na hindi ka mapapadala sa gawa ng kalaban. At talagang i-treat mo siya, i-handle mo siya, i-address mo siya ng tama ay sa kalooban ng Panginoon. Dahil nanalo na talaga ang Panginoon. しかもすでに栄化された魂は天国で愛する方によって受け入れられているんですね。 At yung pinakamasarap po sa atin na anytime
hindi tayo natakot mamatay. Di ba? Ayun ang pinaka-masarap na part sa atin. Siyempre, ayaw natin iwanan yung mga mahal sa buhay, pero, kasi in reality, anytime, any moment, kung tayo ng Panginoon, ang sarap ng buhay natin doon. Meron talaga doon nag-wait na sa atin, kung baka nakaabang na sa atin, di ba po? Ay yung pinaka-best part sa pagiging follower tayo ni Jesus Christ. 続いてエペソの手紙テキストの1章3節を最初の部分ですが、エペソの3章を見ていただきたいです Ephesians が、 chapter 1, verse 3. 読ませていただきます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言ってますね。 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. どうぞしていただきたいです。誠の愛なる方が私たちに何をしてくださったということを、このエペソの1章1節から14節の中に本当にイエス様がしてくださったことがいっぱい書かれています。私たちが自分が神のために何をしなければならないかではなくて、これをしなければあれをしなければならないんじゃなくて、このエペソの手紙の中に書かれている本当にイエス様がかつて素晴らしいことをしてくださったということを見ていていただきたいですね。霊的祝福を持って愛してくださったことをどうぞ覚えていただきたいです。 So, sa Ephesians chapter 1, habang ito binasa po natin, kung basahin lang po talaga natin to, sana maunawaan po natin yung anong blessings ba yung binigay sa atin ni Lord mula na tinanggap natin siya, no? Nakalagay po dito na who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So, lahat po, kailangan lang po natin talagang maging aware sa katotohanan. But, He had already blessed us, started to bless us. Umpisa na po yung blessing niya sa atin. そして豊かな恵みのうちに私たちを召してくださって新生新しく生まれ変わらせていただいて、古きものは過ぎ去って身をすべてが新しくなったという、本当にテータさんやジェスチャーさんを見たときバプテスマを受けたその後、本当にイエス様が書いてくださったなって思いますね。 So when we receive Jesus Christ, all things have passed. Diba? Talaga pong lahat na po mawawala na yun. Nung nagpapabaptize raw si Tessa, pati si Jessica, para nakita ni Lord, ay panibagong lakad, panibagong buhay, nakasama na talaga, naka-align sa Panginoon. 私たちを新しく生まれたばかりか、神の子供となる特権、神の子供となる特権、天国に行くことのできる素晴らしい恵み、神の相続人となる恵みをイエス様が本当にくださったということは、なんという素晴らしいこの恵みでありましょうね。 At ang sarap po no na iba-iba man yung ating mga pinanggalingan, pero through our faith through Jesus Christ, binigyan po tayo ng karapatan na magpunta sa langit at lahat ng ari-arian niya, kumbaga lahat ng kayamanan, o yung sinasabi ko may mga anak na meron ka talagang ititira ng mga bigay, di ba? Parang gano'n, lahat ng meron ng ating Ama sa ating puyo, kumbaga gano'ng privilege po yung binigay ni Lord sa atin na kung isipin natin, bakit tayo, bakit ako, bakit ikaw, pero totoo, na binigay po ni Lord yon, binigay ng Panginoon yon sa ating through our faith sa kanyang anak si Jesus Christ. それゆえこの先どんなことが起ころうとも、世界情勢、国内情勢、いろんなことを見るとき本当に不安になりますけれども、でもイエス様によって現れたものにとって益にならないことは決してないと確信することができます。 As from now on, di ba maraming mga narinig mo bad news about the war, daming mga ibang mga economic crisis. There are so many things talaga na talagang dinidistress po tayo, no? But then, sabi nga na
all things work out together for good to those love. Ibig sabihin, ultimo yung mga ganung bagay, minsan nakakarindi, nakakalungkot, but nakakahina, but ultimo yung mga bagay na napagdaan natin, lahat ng mga bagay na yan, we can assure na all things yan, makakabuti pa rin sa atin. Basta aware lamang po tayo doon sa totoo yun. But totoo po yun, all things work out according to sa goodness para sa atin. そんなことをしてもってんです。私の例の2人が世界情勢を見てワオって本当に大変だ。国内情勢を見たとき、いろんな状況を見たとき、本当に終わりの時代の足音が聞こえてくるというその牧師先生がいましたけれども、終わりの時代が来ている。ああ、イエス様のところに小さな時、イエス様の幼い時、日曜はここにいてた、そのところに入っていく。そして洗礼をですね、バプテスマを受けて、本当に彼らは変えられましたね。So, ultimo yung pamangkin daw ni Pastor, dalawang babae daw, napapapatay sila. Pero before daw yun, talagang takot sila sa mga news ngayon. Parang ang gulo, ano mangyari sa atin? Paano na tayo magpagkain? Paano na kung ganyan? No? So silang nag-worry. Pero sabi nga, di ba, God is in control na sa buhay natin. God is in control na sa buhay natin. Na hindi pwedeng manakaw at magbago pa yon. Ayun lang the truth that will never ever change. ハーレーのハンドブックの中に神の永遠の目的と題して1章3節から14節で神の計画の壮大な縮図が、すなわち先ほど言った贖い、ことすること、罪の許しおよび永遠により人々が神ご自身の産業としてこのですね、記されていることをそう語っていますね。So, sa book nga po nakalagay rin sa Bible nga po na ano yung mangyayari, ano yung marireceive natin when we receive Jesus Christ. Hindi lang basta tinanggap tayo, hindi lang basta lilinisin tayo, hindi lang basta babaguhin tayo, hindi lang basta bibigay tayo yung i-offer sa ating lahat ng bagay. No, so, ang dami po, no, kung talaga magunawa naman natin na nakalagay po sa Biblia na ano yung pagiging privilege natin once we receive truly Jesus Christ as our Savior. 天国にですね、ほんの5分間、天国にほんの5分間いれば、すべての今までの神学者たちよりも多く大切なことを知ることができると言っている人がいますね。Sabi nga po ng isang tao na siguro kahit mamuhay ka man ng 80 years sa buhay sa mundong to, pero ang stay mo lang sa 5 minutes sa heaven is equivalent, higit pa doon, na maunawaan mo yung kalooban ng Panginoon. Ganon talaga yung realization na sa mundong ito, hindi natin mag-get over, hindi natin makuha-kuha, ilang beses tayo makulit, hindi natin makuha-kuha yung tutuwa ng Bible. Pero pag sa langit na 5 minutes lang daw, ayun pa rin yung tukoy ng Bible. 最後にエペスの手紙テキスト1章7節を見ていただきたいです。 Ephesians chapter 1 verse 7 po tayo. 私が読ませていただきます。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることですと言われていますね。 In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. そう、恵みによって私たちは神の定められた斜めの供え物を十字架にかかられたイエス様を信じた。それゆえ私たちの罪はこの瞬間にも許されているんですね。 Alam niyo po yung kung gaano man kadumi natin, gaano man kahaba ng listahan ng ating mga nagawang kasalanan. Pero once talaga tinanggap mo si Christ, as in zero. Hindi sa haba, hindi sa kapal ng ating ginawa dahil ganun katindi ang dugo po ni Kristo sa atin. Na talagang isang iglap, lahat po yun wala na. ここで和則兄弟に先週も
賛美してくださいましたが、聖歌447番を賛美していただきます。 Napapakanta po siya kay Kazukung, yung hymnal number 447.雪のように雪よりも白くしてくださる素晴らしい全知全能の方です。可能をこの不可能を可能にしてくださるイエス様です。そのことを体験しています。見ています。いろんな兄弟姉妹を見て、いやイエス様が変えられたという本当に見ていますね。 Gaya nga po ng kata, no, nothing but the blood of Jesus. Kapag talagang yung ginawa ni Jesus sa cross ay enough at sobrang enough na para gawin tayo pure white as snow. Sabi nga po na. At talaga po na kapag yun nag-work na yung si Lord sa buhay natin, sabi ni Pastor, marami po siya nakita ang mga buhay talagang nagbago, nagbago. 永遠にわたってこの主の身代わりの
苦難と死によって許されている。これは本当に素晴らしい、何という喜びであるということを言葉に表せない素晴らしい大きな喜びです。 Kaya sabi nga, ang hirap at alam natin makinig, naunawaan mo, pero talagang ibuhay ay iba pa. So pero sa biyahe po ni Lord, baka kaya pa rin, pakunti-kunti maunawaan natin at talagang isabuhay po natin, makita po natin at yung privilege na to sa talagang ma-enjoy po natin. Talagang makita natin katotohanan na talagang ma-realize natin talaga yung ano yung privilege na nakuha natin dahil sa cross na ginawa ni Jesus kay sa atin. 神様が私たちに何をしてくださったか、この朝イエス様が私たちにしてくださったことによってアーメンと応答していただきたいですね。ありがとう、感謝ですイエス様って。 So ngayon, hindi po tayo mag-talk about paano tayo nag-serve kay God. Paano tayo naging mabuti sa Panginoon. Paano natin siya inuna. But, mahalaga yun. But, ngayong umaga, ang pinaka-focus po natin, anong ginawa sa akin ni Lord po din? Ano ba yung ginawa niya sa akin sa cross? Ba't ako yung pinili niya? At ano yung nagbago? So doon po tayo mag-focus dahil kahit sabi ko nga, kahit ilang oras tayo mag-usap hanggang sa mamatay man tayo, we'll never ever understand ang katotohanan kung paano tayo minahal. Pero dahil dapat tayo more kailangan mag-focus doon sa katotohanan na yun about the God's love toward us instead of how we love Him and we serve Him. イエス様の愛は天よりも高く、人間の思いとイエス様の思いとは本当にはるかに違いがあります。メジャーリーグの大谷翔平さんは本当にクリスチャンではないかというほど敵のチームの人たちに対しても配慮して全ての人にこのスタンドプレーではなくて見せるためではなくて本当に穏やかな心で、いや翔平さんはクリスチャンなのかなって思うほど本当に増してイエス様を信じた私たちが大谷翔平さんよりも勝るものでなかったならば本当に恥ずかしいことですね。 So yung pinakasikat po ngayon no, na athlete or yung baseball player na si Ohtani Shohei, no? So napaka-bait po niya talaga yung impression na lagi siya kahit magaling siya pero alam mo yung considered siya sa kalaban. Hindi siya mayabang, kumbaga humble pa rin siya. At sabi ni Pastor, Christian kaya yun? Kaya maging ganun kabuti, kahit ang galing-galing na, parang nasa peak na ng kanina niya, pero napaka-humble pa rin, napaka-meek pa rin. Kung siya hindi Christian, nakakaya na yun. Paano pa kaya tayo mga talagang may Panginoon? Diba? Dapat talaga natin display sa ating mga paligid na yung ganung attitude, di ba po dapat? どうぞこのエペソの手紙3節から14節いいえ一章全体を見ていただいてわーっとイエス様が本当に素晴らしいことをしてくださったということを発見することができるんです。このエペソの手紙を読んで本当に素晴らしい恵みを皆さんがいつもイエス様を褒めたたえるどんな時でもどんな上下でもどんな辛い状況でも本当に理不尽な本当にひどい愛する人に裏切られたりいろんなことあってもイエス様がその傷を癒してくださる勝利してくださる方であるということを必ず確信するでしょう。どうぞ読んでいただきたいです。 So, ngayon mamaya po basahin niyo po yung Ephesians, pag-uwi niyo po sa bahay, Lord willing, para po ma-realize niyo po, ito po yung kumbaga love letter ni Lord sa atin. Na hindi dapat natin ma-realize na minsan dumating ang time na yung kalaban, nakafocus pa, ang nagawa mo kay Lord. Nakapag-serve ka ba? O kaya kumbaga minsan tayo mismo, we're focusing too much about what we did for Him. But we forget about focusing on how God loved us again. Reminding ourselves the God's love, pinili tayo ng Panginoon. At hindi rin kalooban ni Lord na mag-stop tayo at mag-focus tayo sa ating kasalanan, sa kahinaan. Ang gusto ni Lord, tandaan mo, mahal kita. Kasalanan ka man, nagpalpa ka man, mahal kita. Kaya ang gusto ng Panginoon, patuloy ka lang maglakad. Patuloy ka lang at ako lagi nag-aalalay sa iyo. Kaya ngayong umaga po, basahin po natin yun at may we all realize once again how God chose and how God loved us.
先週月曜日、火曜日、水曜日、3日間続けて朝の4時から5時にあたって本当に私も時計を見ましたね。食堂で朝祈っている時、誠の創造主が本当にこの日本を愛しているその47都道府県の全ての人のために、特に石川県の人のために、このですねウクライナのために私たちが目覚めるということを3日間も本当に天井高し目を覚ませて、この全てのクリスチャンが目を覚まして気がついて、本当に心から悔い改めてへり下っていくとき、イエス様が素晴らしいことをしてくださるということを確信してますね。And ito past 3 days, no, sa biyahe ni Lord, nakakapag-pray po si Pastor ng 4 o'clock in the morning. At mula daw yung Hokkaido hanggang sa Okinawa daw na part ng Japan din daw, lalo yung Ishikawa prefecture na nagkaroon ng disaster, he been praying for these prefectures. And then, sabi niya, ultimo siya, Lord, huwag mo ko hayaan maging bulan. Huwag mo ko hayaan maging bulan sa katotohanan, yung ginawa mo, at kung may nagawa ang kasalanan sa mga tao, naligaw pa rin ngayon, gisingin mo sila. Gisingin mo sila, buksan mo kailang mga mata, magsisi sila sa kanilang ginagawa, tanggapin po nila kayo. お祈りします。 Let's all pray. 愛するイエス様、今日 Father God in heaven, 本当に神はその愛する方によって、 thank you Jesus Christ. アガベの愛の方によって私たちを全て受け入れてくださった。私の心が清くなれと、本当にイエス様一人一人がどうぞこのそのまみ言葉を信じて一個でできるように、ヨハネ福音書9章のところから本当に盲人が修羅の池に洗いなさいと言って、イエス様の御言葉をそのまま福祉のないその時代に、その盲人は修羅の池に行ってイエス様の言われたことをそのまま信じて、そしていきました。彼の病、彼の本人の罪ではなくて良心の罪であって神の技が現れました。イエス様、今日ここに出席された全ての方々の中に、その人生の中にあなたが素晴らしいことをしてくださるよう心からお願いいたします。イエス様を愛しておられます。今も生きておられます。大年イエス様素晴らしいことを今日朝一人一人になしてくださるように、大神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるために、この素晴らしい特権を放棄することのないように、身にじることのないように、与えられた恵みに本当にこの身にじることのないように、恵みに慣れてしまって赤部分のないように謙虚な姿勢を入れ下って、You have offered so much to us. Taging manin kami na parang wala na, parang normal na. Tawarin niyo po kami at Lord, iparealize po kami Lord. Once again, Panginoon Lord, your privilege, Lord, to be called your children. We thankful, we're so thankful for that. In Jesus' name pray, Amen. Amen. ありがとうございます。ありがとうございました。続いてハレルヤマーチです。献金の時ですので初めて来た方や持っていない方は見ていてください。
po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa natapos na gawain mo. Salamat sa bawat buhay, lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na inireveal mo, Panginoon, sa amin. Natunay nga po, Panginoon, ang iyong pagmamahal na walang kondisyon. Siya po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas upang magpatuloy po, Panginoon, na magpuri at maglingkod sa inyo, Panginoon. Dahil po, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sapat na po para sa aming kaligtasan at ibinigay mo ang iyong banal na dugo, itinigis mo para hugasan ang aming mga karunihan sa inyong harapan. Kaya Lord, salamat for your unconditional love for us. Lord, salamat din sa buhay ni Pastor Kenjo na patuloy mong ginagamit po, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mga salita upang, Panginoon, maunawaan pa namin ang nais mo sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sister Naomi na patuloy mong ginagamit po, Panginoon, sa pag-translate ng iyong mga salita po, Panginoon, upang maintindihan ng bawat isa po, Panginoon, ang mensahe mo para sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa bawat buhay na ginamit mo sa umagang ito. Ang dalangin namin sa inyo, patuloy mo silang pagpalain, ingatan at ipagkaloob anuman ang kanilang pangangailangan, Lord God. Lord, tinataas namin sa inyo ang kaloob na nalikom sa umagang ito. Hayaan mo po, Panginoon, na ang kaloob na ito ay magamit pa po, Panginoon, sa pagpapalawak sa inyong iglesia at marami pang kaluluwa ang maligtas at kumilala sa inyong Panginoon. Lord, salamat sa bawat kamay na nagkaloob, salamat din sa bawat trabaho na pinagkaloob mo sa amin, at salamat sa bawat buhay na narito, even po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na wala dito ngayon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, proteksyon, igawad mo sa kanila, Panginoon, Lord God, even sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman, ikaw din po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Salamat po, Panginoon, dahil nagtitiwala kami na sa iyong kamay, Panginoon, kami ay ligtas. At alam namin na may kasiguruhan ang aming mga buhay dahil ikaw ang aming Diyos na nangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, sa aming paghihiwalay, hayaan mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang pagsama mo sa amin sa buong mag-araw, anuman ang aming gagawin, kami po ay magtatagumpay dahil kasama ka namin. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat, at ito po ang aming dalangin sa inyo, sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. ください。商用産地はお願いします。Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisa ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. God bless you sa ating lahat.お座りください。